Magandang araw. Kumusta kayo? Ako ay si Carol. At ako naman ay si Robert. And I am Rowie. And welcome to our channel. Good morning, good morning, good morning. Today is papalitan ko ng tubig ang aking aquarium. Actually, hindi ko siya papalitan lahat kasi ang ginagawa ko is every month, kalahati lang ang pinapalitan ko. And every 3 months ko siyang nililinis, yung complete na linis. So meron ako nitong parang magnet na parang, ito, nakita nyo? Yan. Tapos, nalilinis yung mga algae kapag ginagalan ko siya. Oh. So, nalilinis siya. Nalilinis yung algae na nakadikit dito sa glass. So, ang ginagawa ko lang is every month, pinapalitan ko ng kalahati yung tubig. And then, nilalagyan ko ng bago. Kasi may filter naman, nililinis ko lang is yung filter. So, yun ang gagawin natin ngayon. So, ito na yung ating aquarium na malinis, napalitan na ng tubig. Medyo malabo pa kasi yung mga algae na nasa ilalim. Paglagay ko ng tubig na punta sa, parang ano siya na nabuhay. So, yan, medyo malabo-labo pa. Pero yan, maybe after an hour, kapag nalinis na, kapag gumana ng maayos yung filter, it will be clear again. So, yan. Tayo ay kakain muna ako and then madami pa ang paperwork na gagawin. And then, imimit ko later si Carol. As usual, ang routine natin. Naalala nyo to, yung pinakita ko sa inyo dati, galing si Robert sa Canada, pasalubong niya ito sa akin. Hindi ko pa rin nabubuksan after 2 months na baka mag-expire. 2025 pa naman. Pero, sige, nabuksan ko na kasi parang wala akong gana magluto. Ito na lang kakainin. Paano ba ito ginagamit? Paano ito ginagamit? Alam mo ba? Hindi ko alam paano ginagamit. Saglit tanong ko si Robert kung paano ito. Ha? Paano ito ginagamit? Oh. Pasensya na, hindi ako marunong gumamit. Saglit tanongin ko si Robert. Pag hindi ko ito tatanungin ko si Robert. Ano ba to? Oh, tingnan mo ha. Ewan, tanungin natin si Robert. So, ganun daw pala. Ipapatong lang siya, tapos, yun oh. Tingnan nga natin. Mukhang mali. Mukhang mali naman si Robert. Ayun, tama. Kaloka. Sardinas na ito. Sardinas ang alang ulam. Pinapahirapan pa. Yes. Ganun pala yun. Tapos, i-open lang siya. Kasi sa Pilipinas, ang ginagamit ng kutsilyo. Yan. Ang bango. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya. So, yan. Kakain muna tayo. Tapos, meron pang natirang ulam. Yung niluto ni Robert kagabi. So, sardinas plus ito. Ay, meron ako dito lemon. Tapos, papatakan ko lang ng lemon yung sardinas. Yan yung ulam ko. Happy na ako dyan.
So, ang ulam natin ay sardinas, tsaka yung natirang ulam kahapon. Papakita ko sa inyo yung aking tripod. Ang aking tripod. Ito nyo ba? Yung aking bread, anong tawag doon? Tape. Yung lagay ng bread kapag ako nagbe-breakfast. So, diba? May tripod na tayo. So, yan. Ang ating pagkwentuhan today is para nakikita nyo yung aking kinakain. Ganyan ko siya. So, anong kwentuhan natin? Pagkwentuhan natin, wala. Tungkol sa aking mga naging trabaho dito. Bago ako dito nag-aral sa Germany, bago ako nag-start mag-aral ulit, galing ako sa London. Tapos, yung unang, pero separate na vlog ko na lang yung ikikwento ko sa inyo anong ginawa ko sa London. This time is ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga naging trabaho ko dito bago ako nag-aral at bago ako natapos ng masters. Harap. Yun. Pagdating ko dito ng Germany, hindi ako marunong mag-German. As in, wala akong alam na kahit anong word. Pagdating ko dito sa Munich, naalala ko yung first time ko dito. Naipit ako sa tren kasi hindi ako, sa gitna ng tren, madaming tao. Tapos hindi ako makababa kasi hindi ako marunong magsalita ng excuse me. Tapos yun, nandun ako sa gitna ng tren. Tapos hinintay ko na lang na makalagpas yung station ko kasi hindi ako makapagsabi ng excuse me. Naipit ako sa gitna. So anyway, yung first na work ko dito is cleaner ako sa hotel. Kasi wala akong mahanap na work. Yun lang yung pinakamadaling work na pwede kang mag-work na walang kailangan ng German. So naglinis ako ng hotel. Meron akong nakilalang Filipina. Sabi niya sa akin, si Roxanne, may vlog din kami noon. Nakilala ko siya sa Asian restaurant, nag-work siya as cashier. Tapos tinanong ko siya, "Oy, Filipina ka ganyan?" Sabi ko, "Baka naman pwede mo ako matulungan maghanap ng work." Tapos sabi niya, "Sige, maghanap tayo ng work." Sabi ko, "Sige, mag-resign ka na dyan." Tapos, naging mag-friend kami. Naghanap kami ng work. Sabi niya, maglinis tayo ng room. So, skeptical ako. Sabi ko, hindi ko alam kung kaya ko maglinis ng room. Tapos, ayun, sabi ko, sige, kailangan ko ng pera. Kailangan kong kumita ng pera. Kasi, alam mo na, hindi ka pwedeng umasa sa boyfriend mo. Tapos, yun, naglinis kami ng room. Yun yung una kong naging work. Sa Kempinski Hotel. Diyos ko, grabe yun. Grabe yung karanasan kong yun. Every day, ang lilinisan ng room is 12 rooms. And then, kailangan mo talagang linisan ng malinis. Wala akong experience sa ganun. Umiiyak-iyak ako. Tapos, pag maglilinis ka ng bowl ng inidoro, natitilamsikan yung mukha mo ng tubig. Tapos, alam mo yun, iiyak ka na lang. Sabi ko, ba't ko ba ginagawa ito? Ganyan, wala naman akong responsibilidad sa Pilipinas. Wala naman akong anak. Ganyan. Tapos, i-question mo yung sarili mo, yung existence mo, ganun na yung drama. Tapos, matagal ako naglinis ng ganun, siguro mga 1 taon. And then, after nun, naghiwalay kami nung boyfriend ko. Na-meet ko si Robert. And then, lumipat ako ng Berlin. Nag-start na akong matutong mag-aral, matutong mag-German. But while I was working as a cleaner, nag-aaral na ako ng German noon. Tapos, ayun nga, lumipat nga ako ng Berlin after a year. And then, lumipat kami ni Robert ng Berlin. Tapos, nag-work na ako noon as supervisor na. Parang ako na yung nag-check ng rooms after malinis ng mga cleaner. Tapos ako nag-check, nagko-control kung nasa standard ba.
Yun, 1 year din ako noon. So, after noon, sabi ko mapagod, sobrang stressful. So, ano naman ako, sabi ko mag-try naman ako mag-work sa reception. Tapos nag-work ako na sa reception. And then, 1 year din ako sa reception, inayawan ko na naman. Tapos, sabi ko kay Robert, kailangan ko magpahinga sa Pilipinas. 6 months ako sa Pilipinas. Umuwi ako. And then, pagbalik ko, nag-work na naman ako ng sa restaurant, breakfast restaurant. 1 year din ako doon. And then, after 3 years, or nearly 4 years dito sa Germany, sabi ko, ayoko mag-work sa hotel na alam kong meron pa akong pwedeng gawin. I have nothing against working in hotel. Kung masaya ka doon, or kung gusto mo yung ginagawa mo, it's fine. Pero ako kasi hindi ako masaya. So sabi ko, Robert, kailangan mag-aral ulit. Tapos sabi niya sa akin, okay, sige, if you want to study. Sabi niya, magandang plano yan. Sabi niya, I will support you. Hindi financially kasi nag-aaral din si Robert. Sabi, I will support you parang emotionally or kapag may kailangan ka, ganyan. Tapos, yun nga, nag-start na ako mag-aral ng bachelor. And then while I was studying bachelor, syempre, kailangan ko pang kumita ng pera. So, nagsa-sideline pa rin ako dun sa work ko na sa breakfast restaurant. 20 hours per week ang work ko doon. Mahirap kasi pinagsabay ko yung studies at saka yung restaurant, yung hotel restaurant, and then nang kaya ko naman after 3.5 years or nearly 4 years, ganun yung ginagawa ko. Sobrang mahirap talaga. And then immediately after, yung pagka-graduate ko, corona nun. Sabi ko baka mahirap maghanap ng work dahil corona, pandemic. So sabi ko sa kanya, mag-further studies ako ituloy ko yung masters. Sabi niya sa akin, okay, ituloy mo yan. Tapos yun, nag-start ako mag-aral ng masters. And then after nun, after kung mag-masters, yun, nakahanap ako ng maayos-ayos ng trabaho. Now, I am working in a German company and hindi ko masabing masaya ako kasi ako naman talaga mag-work. Kung pwede lang mag-standby lang sa bahay. Tapos hilata lang kasi hindi pwede. Kaya mong mag-work para magbayad ng bills. Kasi kung hindi ako magtatrabaho, sino magtatrabaho para sa akin? Kaya tatanda tayo, mag-isa walang anak, which is choice ko naman yon. And kailangan mong mag-save ng para sa sarili mo. Yun yung mga naging trabaho ko. And ang daming mga challenges na pinagdaanan ko dito sa Germany bago ko naabot kung ano yung meron ako ngayon. Masasabi kong successful ako sa career kasi na-achieve ko yung gusto kong gawin. And sa love life, successful din tayo sa love life. Diyos ko. Pero of course, may mga times na in between those years, grabe yung pinagdaanan ko. Kung malalaman nyo lang yung story ko, Diyos ko, sabi nyo, paano mo nakaya? But yeah, kung meron kang tiyaga and goal sa buhay, maabot mo ang gusto mong gawin. Kahit ano pang hirap, kahit sino pang magsabi sa'yo na you cannot do it, magagawa mo. Ako nga, hindi ko nga naisip na matatapos ko yung masters ko dito sa Germany pa. Diba? But yeah. Anyway. Nakataas yung paa. Pag kumakain, nakataas ako ang paa. Yun. Yun lang ang kwento ko sa inyo for today. Mamaya i-meet ko si Carol. Thank you very much for watching. And kung gusto niyo din mag-aral dito sa Germany, lahat ng information na kailangan nyo, ibinigay ko na for free. Nandyan sa description box, under playlist, Studying in Germany.
Pag sinunod nyo lang yun, makakapunta kayo dito. Of course, kailangan din yung financial assistance. Pero lahat ng information nandyan na. Yun lang guys. So, thank you very much for watching. And I will see you again on my next vlog. Tutuloy ko lang kinakain kung hindi ko pa tapos. Malamig na. Bye!